Hello everyone, welcome back to Supersonics Investing Channel kung saan pinapakita ko dito yung aking dividend investing journey since year 2023. So ngayon nga ay year 2026 na tayo, ngayon yung pinakaunang araw ng trading day ng year 2026. Pero ngayon magbibigay ako ng update sa aking investment portfolio. So andito na ako sa week number 157. So nag-start na yung ating year number 4 since nagumpisa nga tayo nitong ating investment journey noong January 2023. So ngayon, ibibigay ko ngayon ang update sa aking portfolio sa week 157. So itong week na ito ay nag-close yung market sa 6,135.06. So since November hanggang ngayong January ay medyo nag-uptrend na siya. So titingnan natin yung aking portfolio kung ano na ang pinerform nito. So puntahan muna natin yung aking Dragonfly account. So ito yung aking regular account. So kung makikita nyo medyo nag-green naman na yung ibang stocks natin. So si Globe na lang at si Jollibee yung nagre-red pa, no? So average cost ko kasi nabili si Globe is 1,732 and si Jollibee is 203 pesos. So itong dalawa lang to ang pula sa ngayon, pero hindi natin big deal talaga yung price movement, no, kasi hindi naman natin alam kung bababa ulit yung market. So yung focus lang natin dito sa portfolio na to ay yung number of shares natin para mas dumami yung aking dividend income taon-taon. So puntahan muna natin yung aking Pera Plus account kung ano na yung nangyari sa aking Pera Plus account. So ito naman yung aking Pera Plus account ngayon. So dalawa naman yung medyo gain tayo ng kaunti, which is Keepers and Metrobank. So si MREIT is nabili ko sa average cost na 14.14 or 14.15. So ngayon ang price ni MREIT ay nasa 14 pesos pa. So yung ating contributions for 2025 sa Pera Plus account ay nasa around 31,000. So ngayon nag-reset na siya since 2026 na. Kaya nakalagay dito ay 0 out of 200,000. So ngayong week na ito, which is week number 157. So dito ako nag-transact sa Pera Plus account ko. So kung titingnan nyo yung transactions natin noong December 29, yun yung Lunes. So nag-fund ako ng 9,000 pesos. So binili ko lang yon ng 3,000 shares ng Keepers Holdings, which is nabili ko sa price na 2.39. Si MBT naman ay bumili ako ng 30 shares, nabili ko sa price na 68.20. So yun lang yung mga ginawa ko for this Pera Plus account ngayong week number 157. So kaya yung ating number of shares ay nag-increase na to 8,000 shares ng Keepers at 40 shares ng Metrobank. So balik tayo sa aking regular account. So dito naman sa aking regular account ay nakatanggap tayo ng dividend, no, galing sa BDO. That's 300 shares yung entitled ako sa dividend na 1.10 peso per share. So ang total na natanggap ko dito ay 297 pesos. So yung 297 pesos na yan ay andito lang yan sa available to trade natin. So magdadagdag tayo next week ng pambili. So siguro dito ako magdadagdag sa regular account natin. And then alternate lang natin regular tapos Pera Plus. Ganun lang yung natin dito. Yung plan natin for 2026. So ngayon, puntahan na natin yung aking kabuuang portfolio for week number 157. So dito muna tayo sa so performance ng ating mga stocks sa regular at sa ating Pera Plus. So yan, noong last week, which is week 156, around 5,000 plus tong loss natin kay Jollibee, pero ngayon nasa around 4,700 na lang. So siya na lang yung
medyo malaki-laking loss, tsaka si Globe, no? Silang dalawa. And then kaya combine natin lahat, pati dividend income, ayan, 4,300 kay Jollibee and 1,800 kay Globe. So I think sila lang namang dalawa yung ating loss. Kaya yan yung importance ng diversification at hindi ka lang nagpo-focus sa isang stock, para kung malugi mo yung isang stock na yon, at least naka-diversify yung portfolio mo, hindi lang sa stocks pati sa industries. So wala naman siguro nagbago except lang sa yield on cost, since nag-add nga tayo sa keepers. So ayan, medyo malalaki yung mga yield on cost natin dito sa Pera Plus account kasi wala nga itong dividend tax. At dito ay kinuhanan na natin to ng dividend tax. So kung titingnan natin yung aking cash invested or yung napasok kong kapital dito sa aking stock market account, which is 300,000 pesos. So yung ating market value ngayon ay 339,469.53. So meron tayong gain on investment na 39,469.53. Cash available is yung dividend galing sa video na 297 plus yung sa Pera Plus ko na 160.03. So estimated annual dividend income ko is around 15,407.10. Estimated monthly dividend income ko is around 1,283.93. So combination ng lahat ng yield on cost ko, so around 4.59 yung kabuuan nating portfolio na yield on cost. So stock allocation natin, ang pinakamababa is si China Bank, which is 4%, and yung pinakamataas ay si IRIT at Jollibee pa din. Sa industry naman, ayan, 34% yung REITs, 35% yung banks, telecom natin is 12%, and food beverage is 19%. So maybe this year mag-a-add tayo ng another sector or industry dito sa ating portfolio. So for dividend income by year, since wala pang nagde-declare for year 2026, this is our 4th year. So wala pa tayong nalalagay na dividend income dito. So wala namang nagbago sa dividend income by stock dahil wala pa namang nagde-declare. So parehas pa rin yan. And dito naman sa ating gain on investment, ito. So for this week, we are up by 39,469.53. Kumpara natin last week, week 156, yan. So yan yung ating gain ng week 156, tapos ngayong week 157 nasa 39,469 na. So kung mapapansin nyo yung galaw ng ating gain on investment, paakyat since November. Ganyan din naman yung galaw ng market, no? Ayan, paakyat since November, kaya umakyat din yung aking portfolio. So monthly dividend, wala pa tayong update kasi wala pang nagde-declare for year 2026. So yun lang muna yung update ko ngayon for week number 157, at abangan nyo yung ating bibilhin na stock next week, which is nandito na tayo sa week number 158.